Gayuma. Naniniwala ba kayo sa gayuma mga kaibigan? Ito ang kwento ni Raizel na binabae at ibinahay pa ng halos 1 linggo ng kanyang manager na Duling. So paano ang kaso nito? Alam naman natin sa normal na batas ng tao, hindi ito pinapaniwalaan ng sino man. Pero paano kung totoo nga ang mga bagay na hindi natin maipaliwanag? At ito ang kasong ikwekwento natin ngayon. Taong 2014 pa naganap ang mga pangyayaring ito sa buhay ni Raizel. Taga Quiapo, Nueva Ecija ito. Itong si Raizel ay bata pa noong nag-asawa. Pero nasa tamang edad naman, 18 years old. Ang asawa niya ay si Benedict Harinola. Parang mapanghipakinggan, pero yan talaga ang apelyido niya. Si Benedict naman noon ay 23 years old na noong napangasawa si Raizel. Parehas na lumaki sa iisang baryo sina Benedict at Raizel. Parehas din na galing sa magsasaka ang pamilya o tinatawag nga nating mga maglulupa. Sa Nueva Ecija, alam naman natin na ang pangunahing produkto dito ay palay, kaya yun din ang kabuhayan nila. Taong 2011, noong ipinakasal ng mga magulang ang dalawa. Bakit ipinakasal? Tanong nyo. Dahil buntis na noon si Raizel. Kaya kahit di na pinaghandaan ang kasal, sa West na lang at kaunting handa ang ginawa. Dahil para na rin sa dangal ng babae. Alam nyo naman, kahit nasa modernong panahon na tayo ngayon, hindi pa rin nawawala ang pagiging konserbatibo nating mga Pilipino, lalo na sa mga babae. At sa mga magsasaka naman, hindi man sila mayaman sa pera, mayaman naman sila sa lupa. Kaya noong nakasal ang dalawa, agad na binigyan ng ama ni Benedict ng bahagi ng lupa sa isa sa kanilang sinasaka sa baryo para mapagtayuan ng bahay nila ni Raizel. Doon ay tinulungan pa nga sila na magtayo ng bahay na kahit gawa lang sa kalahating semento o hollow blocks. Tapos yung kalahati ay pawid, kawayan at kahoy. Alam niyo yung tipikal na bahay noon sa probinsya, ganon. Noong una ay naging masaya ang pagsasama ng mga ito, kasama ang maliit nilang anak. Pero habang tumatagal, parang mas naghahanap na ng mas magandang buhay si Raizel. Kasi nga magbubukid din lang ang asawa niya. Alam niyo naman, sa ganitong pamumuhay, parang kapag anihan ka lang makakahawak ng pera. At sa tuwing naghihintay ka ng ani, halos lahat utang pa. Pati yung pang-abono o pataba sa mga pananim na palay, utang pa. Doon nagsimulang mag-isip si Raizel. Isang gabi nagtanong siya sa kanyang asawa. Ang tanong niya, kung pwede ba raw siyang magtrabaho kasi nga madalang din lang siyang maabutan ng pera ni Benedict. Sabi naman ni Benedict, bakit ka pa magtatrabaho? Mag-ipon na lang tayo ng pera dahil balak kong mag-abroad. Nagulat naman si Raizel sa sinabi ni Benedict. Dahil kahit ganun-ganun din lang pala ang asawa niya, may balak din pala ito sa buhay na umasenso o makipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanila. Ngunit hindi naman yon nakapigil sa balak niya. Sinabi niya, di mas maganda. Magtrabaho muna ako para mas mabilis tayong makapag-ipon. Pilit ni Raizel. Hanggang nagkasundo nga ang dalawa. Magtatrabaho din si Raizel. Susubukan daw nito mag-apply sa mga mall o kaya sa mga call center. Kasi undergraduate nga siya ng college, pero may mga nakikita naman siyang mga kaibigan niya sa baryo noon na kahit high school graduate lang, nakakapasok naman sa mga ganong trabaho. Sabi pa nga ng mga kaibigan niya, patibayan lang naman daw ng loob ang pag-a-apply sa mga ganyang trabaho. At sa makailang linggo nga na pag-a-apply ni Raizel, unang nakatanggap siya ng tawag sa call center na in-applyan niya sa Clark, Pampanga. Pero tumanggi si Raizel dahil sabi ng asawa nito, masyadong malayo, wala nang mag-aalaga ng anak nila. Kailangan uwian si Raizel. Kasi nga, makikiusap lang sila sa mga magulang ni Benedict na habang nasa trabaho si Raizel, sa nanay muna ni Benedict iiwan ng bata kung may gagawin din si Benedict sa palayan. Pero noong tumawag yung isang inaplayan niya sa isang kilalang mall sa Carmen Rosales, Pangasinan, doon pumasok si Raizel. Dahil pwede na siyang sunduin ng kanyang asawa, single na motor, pauwi. Kahit medyo malayo sa kanila, kayang-kaya naman ang uwian. May motor na si Benedict noon na siya ring ginagamit niya papuntang bukid. Sa unang kontratang 6 na buwan ni Raizel sa mall, naging maayos pa rin ang relasyon ng mag-asawa. Hatid sundo ni Benedict ito. At sa kabutihang palad,
na regular si Rizel sa brand ng company na binabantayan niya o siya ang nagbebenta sa loob ng mall. Kaya another 6 na months siya ulit na contract sa mall o sa isang store. Sa mga nagtrabaho rin sa mall kagaya ko mga kaibigan, alam nyo rin ang sistemang ito, sistemang bulok ng contractual, parang gobyerno. Maayos ang pakikitungo noon ni Rizel sa mga katrabaho at manager ng store na pinagtatrabahuhan niya sa loob hanggang sa nagkaroon ng reshuffling ng manager. Kailangan daw lumipat ng manager nila sa Bulacan. Ang papalit naman na store manager sa branch nila ay taga Tarlac. At dito nalilitaw si Vic o Victor Almarente, pero Ilocano Kapampangan. At nang dumating si Vic sa store, nag-iba ang ihip ng hangin. Strikto kasi ito, mas strikto kaysa sa dating manager. Hindi naman sa natatakot ang mga empleyado sa kanya dahil kapwa empleyado rin naman iyon, nagkataon lang na iba siya ng ganap. Ang kontra kay Rizel at sa iba pa ay yung pagsita ng mali sa kanila. Kaya ikaw naman na mas mababa ang posisyon, kailangan mong sumunod kung gusto mong manatili sa trabaho. In short, kailangan mong magpaka-plastic para lang sumunod sa sistema at manatili ka sa trabaho. Ayon sa kwento ni Rizel at sa mga naging kaibigan nito, doon di naman iginagalang o kinatatakutan si Vic. Kahit puro sir hanggang puwet ang tawag nila dito pag nakaharap. Pero pag nakatalikod na, puro pangungutya at mura ang sinasabi nila dito. Sa katunayan, ang tawag sa manager na to ay duling o kaya naman ay balag dahil sa mata nitong di mo maintindihan kung duling o balag. Madalas itong pangalanan ang mga empleyado na Sir Balag o Sir Duling dahil nga nabubuwisit sila dito. Dahil pangit na nga raw ito, tapos pangit pa ang ugali. Pero di naman alam ng mga empleyado na may kakaibang pagkatao itong manager na duling na ito. Dahil isang araw, nagkaroon ng customer complaint pero naayos din ito. Simple lang naman yung reklamo ng feeling na customer. Hindi raw siya inassist ni Rizel at nung isa pa at nagchat-chatting lang daw sila sa gilid ng store. Unang pinatawag yung kasama ni Rizel sa office ni Vic, pagkatapos ay si Rizel. Habang kinakausap ng manager si Rizel, sa tono ng pananalita nitong Vic, parang tinatakot na siya ni Vic na mawawalan siya ng trabaho. Sabay sumunod, hinawakan nito ang kamay ni Rizel. Ramdam ni Rizel na may halong pagnanasa ang ginagawa ni manager duling sa kanya. Agad na pahablot na tinanggal ni Rizel ang kamay niya sa pagkakahawak ni Vic at sinabi niya, "Sir, bawal yan. Pwede ko kayong ireklamo." Kumalma naman si Vic at nagsalita ulit ng medyo pananakot sa kanya. Tapos umupo ulit si Vic sa harap niya mismo at inilapit ang upuan nito. Sabay hawak sa tuhod ni Rizel, malapit na sa miniskirt niya. Naanimoy minamaniyak na siya ni Vic Duling. Biglang napatayo si Rizel at umatras. "Sir." Yun lang ang nasabi niya. Tinitigan siya ni Vic at sinabing, "Sige, makakaalis ka na." Umalis noon si Rizel na nag-aapura mula sa opisina. At kahit di aircon pa nga, nagbutil-butil ang pawis nito sa noo sa nakita niyang paningin ng duling niyang manager. Para bang may kakaiba sa paningin nito kahit balag o duling pa siya. Matapos ang nangyaring yon sa opisina, sa pagpasok pa rin ni Rizel sa store, di alam ni Rizel kung siya lagi ang pinagbabalingan ng malalagkit na tingin ng kanyang manager. Dahil duling-do nga iyon, mahirap malaman kung kanino nakabaling ang tingin. Hindi naman sa pangungutya mga kaibigan, kumbaga, realistic lang ang kwento natin. Hanggang sa dumating ang katapusan ng buwan. At sabi ni Vic, na-hit nga nila ang quota ng April, kaya magpapamerienda raw si Victor, pakonsuelo sa mga empleyado dahil may incentive din ito sa office. Nang dumating ang oras ng merienda at lumabas ang buong mid-shift ng store, kabilang si Rizel, nagmerienda nga sila. Kumuha ang lahat ng pamerienda ni Vic, pero tanging yung kay Rizel lang ang inaabot pa mismo ni Vic na parang nakikipagbati ito sa kanya. Isang burger at isang baso ng kape na nasa styro cup. Sabi ni Rizel, wala namang special sa kape na yon dahil galing lang naman sa isang fast food na sikat dito sa Pinas. Order lang yon. Pero mula noong hapong iyon, yung pakape ni Vic sa mga empleyado, para daw gumaan, nag-iba ang tingin ni Rizel kay Vic. Noong panahon na yon, si Vic ay nasa 31 years old.
pero wala pa namang asawa. Sabi nga ng ibang empleyado na galit kay Vic, baka walang may gusto sa kanya dahil sa itsura na nga nito, pangit pa ang ugali. Pero sa parting ito ng kwento, iba na ang nangyari kay Raizel. Dahil unti-unti, pagkatapos ng pakapi ni Vic, parang naging magaan na ang loob nito sa manager. Hanggang sa isang araw, lumabas ang mga bulungan-bulungan ng mga kasamang empleyado ni Raizel na check na raw o bata na ni Vic duling si Raizel. Isang bagay na hindi pa alam ng kanyang asawa. May mga pagkakataon na pinapatawag daw si Raizel sa office ni Vic na wala namang dahilan. Pero noong una, lahat ng iyon ay puro hinala pa lang. Wala pang nakapagpatotoo o nakakakita na si Vic at Raizel ay may relasyon na nga. Hanggang sa nagkaroon ng 3 araw na sale ang Baguio branch ng mall. At sa mga ganitong store, uso noon ang on-loan. Ganito yun mga kaibigan. Nangyayari kasi ito pag may event ang isang mall na 3 araw na sale. Dahil sa dagsaan ang customer, kumukuha ang ibang brand ng mag-o-on loan para samahan ang promodizer nila sa ibang branch ng 3 araw. Ganun ang sistema dito. Pati manager nag-o-on loan din para tumulong sa branch na may event. At nangyari nga ang nangyari. Kanya-kanyang biyahe noon ang bawat brand papuntang Baguio para sa on loan. Nagpaalam si Raizel sa asawa. Pumayag naman si Benedict. 2 gabi at 3 araw ang itatagal ni Raizel sa Baguio. Pero di alam ni Benedict na kasama ni Raizel si Vic. Mula Carmen Rosales, sumakay si Vic papuntang Baguio. Bakit kanyo? Pwede naman siyang sumakay sa Tarlac papuntang diretsyo Baguio, di ba? Pero yun ay dahil kasabay ni Vic na sumakay si Raizel sa bus papuntang Baguio. At di nila napansin na nakasakay pala nila ang isang lalaki na kapwa nila empleyado sa store. Nasa likod yung lalaki, pero kitang-kita niya sa left side na upuan ng bus sina Raizel at Vic na magkatabi sa biyahe. At sa haba ng biyahe nila paakyat ng Baguio, makailang ulit raw nitong nakita na naghahalikan si Duling at si Raizel sa bus. As in, laplapan daw. At doon na na-confirm na may relasyon nga ang dalawa. Sa Baguio naman, nang nakarating na sila, parang walang nangyari. Hindi rin nagpahalata si Christian pangalan nung nakakita sa kanila. Hindi siya nagpakita ang kasama nila siya sa biyahe. Nang nasa branch na sila, busy ang lahat dahil sa event o 3-day sale. Pero kinabukasan, bulong-bulungan na sa branch na nasa iisang apartment daw tumuloy si Vic at Raizel. Ibig sabihin magkatabi sila natulog at pwede ring kinakabayo o binabayo na ni Vic si Raizel. Pinatutunayan pa yon ni Christian nang ikinwento niya, totoo nga na may relasyon si Duling at Raizel. Sabi pa ng isang empleyado, parang honeymoon daw ang ginawa nila sa Baguio. Lumipas ang 3 araw na yon at umuwi na si Raizel at ang lahat. Balik sa dating branch. Pero dito na nagtaka si Benedict. Siyempre, miss na miss niya ang asawa niya sa kama. 2 araw na wala sa tabi niya. Pero nung gustong umibabaw ni Benedict sa asawa, ayaw ni Raizel. Parang ayaw na nito sa kanya. Dito na naghinala si Benedict. Kinabukasan, pumasok pa si Raizel pero may iba nang nararamdaman noon. Ang asawa niya, parang ngang nanlalaki si Raizel. Kinagabihan, sa motor pa lang, nag-aaway na ang dalawa sa daan dahil sa hinala ni Benedict. Habang nagdadrive siya, nag-aaway silang dalawa. Muntik pa nga silang maaksidente dahil sa init ng ulo ni Benedict. Pinapatigil niya noon si Raizel na magtrabaho. Sinabi niyang hindi na niya ito ihahatid para hindi makapasok. Hanggang sa bahay, patuloy ang away ng dalawa. Sari-saring salita. Popo ka, sabi ni Benedict sa asawa. Ang hirap ng buhay natin ni hindi mo ako maabutan ng pera, sabi naman ni Raizel. At marami pang salitang masasakit na inubos nila sa kanilang pag-aaway. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Benedict dahil ayaw niya nangang ihatid ang asawa nito. Pero nang tanghali na, nang bumalik si Benedict sa bahay nila, wala naman ang kanyang asawa. Ang anak nila ay naiwan sa kanyang ina at nakita niya ang aparador na parang nakalkal ang mga damit ni Raizel. Noong una, akala niya pinilit lamang na pumasok pa rin si Raizel at uuwi din. Pero nang makita ni Benedict na nawawala ang ilan sa mga gamit ni Raizel, naisip nito na baka naglayas iyon. Kaya una niyang pinuntahan ang bahay ng mga magulang ni Raizel sa baryo. Pero wala siya doon.
Kaya dumiretso si Benedict papuntang Carmen Rosales sa mall kung saan nagtatrabaho ang asawa. Mapang-ako at walang hiya siyang pumasok noon sa harapan mismo ng store at hinahanap niya ang asawa. Pero wala. Ni anino ni Raizel ay di niya nakita. Sabi ng mga kasama ni Raizel, hindi raw ito pumasok kaya laking bad trip ni Benedict. Kung wala si Raizel sa kanila, wala rin doon saan na nga ba napunta. Pero nang sinabi ni Benedict na siya ang asawa ni Raizel, doon naman nila pinalapit si Christian sa kanya. Naalala niyo yung sa bus? Yun, siya mismo yung nakausap ni Benedict. Dahil parang naaawa naman si Christian noon sa tulad niyang lalaki, sinabi nito ang totoo kay Benedict na binababain nga ng manager nila ang asawa nito. Detalyado ang pagkakasabi ni Christian kay Benedict at halos malusaw na noon sa galit, kahihiyan at desperasyon si Benedict sa mga narinig niya. Pero nang tanungin ni Benedict kung nasaan ang manager, wala rin ito. Absent din daw, kaya walang magawa si Benedict noon. Pero inilapit naman siya sa mga OIC ng mga guard sa store dahil pwede kang mag-file doon ng sulat kamay na reklamo. At pag napatunayan ang reklamo sa relasyon ng dalawa, pwede nang tanggalin ang manager na si Victor at pati si Raizel. Kaya sa oras ding iyon, gumawa ng written complaint si Benedict tungkol sa asawa at sa manager. Iniwan niya iyon sa OIC ng guard ng store at ipapasa raw ang report na iyon sa area regional store manager. Nang marinig yon ni Benedict, umuwi na rin ito. Pagkatapos, 5 araw pang nawala si Raizel sa kanila. Ang hinala ni Benedict, binahay ito ng store manager sa Tarlac. Sinubukan niyang hanapin ang address ng manager pero wala. Di niya nakita ang manager na ito sa Tarlac. Hanggang sa umabot na sa desperasyon si Benedict at sinubukan nitong pumunta sa mga gamot sa kanila dahil may paniniwala pa rin naman sila sa katutubong bagay. At ang sabi ng mga gamot, ginayuma. Ginayuma raw ang asawa ni Benedict, kaya ganun ang nangyari. Binilin si Benedict ng mga gamot o albularyo na dalhin niya ang isang damit ng asawa nito para mabasbasan o madasalan daw. Pagkatapos noon, inuwi ni Benedict ang damit ng asawa at ang ginawa niya, idinamit niya ito sa isang unan dahil yon ang bilin ng albularyo. Sabay, sa pagpatak ng 6:00, ilalagay mo raw ito sa 3 baitang ng bahay mo. Ang damit ng asawa mo na nakadamit sa unan. At doon ay hahampasin mo ng 9 beses ang damit gamit ang manipis na kawayan. Pero kung wala namang hagdan ng bahay mo, ilagay mo ito sa mismong tabi mo, sa higaan ninyong mag-asawa. Doon mo hampasin gamit ang manipis na kawayan 9 beses. At sa kada hampas mo, sambitin mo ang buong pangalan ng asawa mo. Dahil kung nagayuma siya, babalik at babalik daw ito pag nagawa mo yon. At ginawa ngayon ni Benedict. At maniwala kayo at hindi mga kaibigan, ayon sa kwento rin ni Benedict, kinabukasan, matapos niyang gawin yon, nabigla na lang siya. Bandang mag-aalas 12 na ng tanghali, dumating ang asawa niyang si Raizel sa harap ng kanilang bahay. Umiiyak noon si Raizel. At nang nilapitan siya ni Benedict, panay ang hingi ni Raizel ng tawad. Halos lumuhod na ito sa harap niya. Hindi rin maipaliwanag ni Benedict kung anong nangyari. Pero nagpapasalamat na rin lang siya na bumalik ang kanyang asawa. Matapos makauwi ni Raizel at humingi ng tawad, doon lalong tumibay ang paniniwala ni Benedict na hindi normal ang mga nangyari. Para sa kanya, hindi sapat ang paliwanag na simpleng pagtataksil lang iyon. Naniniwala siyang may ginawang masama ang manager na si Victor. At yun nga ang sinasabi ng manggagamot na panggayuma. Dahil dito, nagpa siya ang mag-asawa na subukan itong ireklamo. Una, silang dumulog sa barangay. Doon ay ikinuwento ni Benedict ang lahat ng nangyari, mula sa biglaang pagbabago ng ugali ni Raizel hanggang sa sinabi ng albularyo na ginayuma ito ng kanyang manager. Itinala ng barangay ang reklamo bilang blotter, pero malinaw na ipinaliwanag sa kanila na ang panggayuma ay hindi itinuturing na krimen at wala itong direktang aksyon sa ilalim ng barangay. Hindi pa rin sumuko ang mag-asawa, kaya sinubukan nilang magpunta sa piskalya. Sa piskalya, doon nila nalaman ang katotohanan.
Ipinaliwanag ng piskal na ang panggagayuma, kulam, at iba pang katulad na paniniwala ay hindi kinikilala ng batas. Kahit pa marami nang sumubok magreklamo ng ganitong kaso noon, lahat ay nauuwi sa pagkabigo dahil walang legal na basehan at walang ebidensyang tinatanggap ng korte. Ang tanging mungkahi ng piskal ay baguhin ang linya ng kaso, tulad ng pang-aabuso o hindi tamang relasyon sa trabaho. Ngunit nang suriin ito ng mag-asawa, napagtanto nilang wala silang sapat na ebidensya para ipaglaban ang ganoong kaso. Sa huli, pinili na lang nilang huwag ituloy ang reklamo. Hindi dahil tumigil silang maniwala sa pangyayaring ginayuma si Raizel, kundi dahil malinaw sa kanila na ang mga ganitong bagay ay walang lugar sa batas. At sa laban na iyon, alam nilang talo na sila bago pa man magsimula. Pero kahit pa ganoon, may nangyari naman sa ginawang written complaint ni Benedict sa store o sa mall. Dahil sa reklamo, natanggal sa trabaho si Victor, o mas tamang sabihing na forced to resign ito. Ito ay dahil sa naging relasyon nito sa isang empleyado na malinaw na bawal sa Code of Ethics ng store. Lalo na at may asawa ang isa sa sangkot. At ayon sa mga empleyado, iyon na lamang ang naging kapalit ng lahat ng nangyari kay Victor Duling, ang pagkawala ng kanyang trabaho. At sa dalawa, obvious naman mga kaibigan, tinanggap pa rin ni Benedict ang kanyang asawa. Kahit na nagpasawsaw nga ito sa iba o kinain ng manager na Duling. Masakit kung iisipin bilang isang lalaki, mabigat sa pride at sa damdamin. Pero para kay Benedict, tila mas mahalaga ang isang bagay, ang lumaki ang kanyang anak na buo at kumpleto ang pamilya,